Kamusta po kayo? Sige po, hindi daw mabuti. Sige, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. At masaya po ba kayo lahat? Amen. Salamat sa Diyos, nandito po tayo lahat. So, salamat sa mga prayer thanks. Rinig ko nga sa prayer thanks kanina, God is still holding us, sabi nung Sister Marge kanina. So, salamat sa Panginoon sa pagpapala sa bawat isa sa atin at biyaya. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Psalms chapter 73. Psalms chapter 73 verse 23 up to verse 26. Ako na lang po magbabasa. Sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Kung nandiyan na po kayo lahat, say aloud, Amen. Amen. Psalms chapter 73 verse 23 up to verse 26. Ito po ang sinasabi, Psalms chapter 73 verse 23. Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Verse 25. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. Verse 26. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang mag-aral muli ng inyong salita, makapakinig ng inyong salita, at aming pong panalangin sa gabi pong ito sa aming pag-aaralan. Nawa maging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Kayo po ang mangusap sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng inyong salita. At nawa ito po ay tumanim po sa amin, hindi lang namin marinig, bagkus may apply po namin sa aming mga buhay po, Panginoon, bilang mga anak po ninyo. At nawa pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, bigyan niyo po kami ng pangunawa at ng wisdom upang talagang maintindihan ang inyong salita, ang inyong mensahe sa gabi pong ito po, Panginoon. At pakalinisin niyo po yung aming mga puso, mga kaisipan sa anumang karamihan, patawad po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. So, ito pong pag-aaralan po natin in Psalms chapter 23 Psalm 73 verse 23 up to verse 26. So, ilang verse lamang po yan, 1, 2, 3, 4 verses lang. And makikita natin dito na po, sabi dito, nevertheless, I continually with thee. So, ang nagsasalita po dito ay si Asaph. Kilala niyo po ba si Asaph? No? So, bigyan ko lang po kayo ng konting introduction patungkol po dito. So, in Psalm 73 verse 23 to 26, Asaph, si Asaph po, isa po siyang Levites. He was a Levites, and siya po ay isang chief musician. So, siya po ay isang leader ng mga musician o mga singers. So, Asaph, a Levite, he was one of the chief musician and worship leaders. At siya po ay inappoint ni King David para maging leader o chief musician, para si Brother Andre. Siya ang ating leader in our music ministry appointed by our pastor, Pastor Jake. Inassign po siya ni Pastor Jake. So, yun po yung yun po si Asaph, to minister para po siya ay mag-minister before the Ark of the Covenant. Alam naman natin po yung Ark of the Covenant, doon po pinagawa ng Panginoon yon para doon yung kanyang presensya ay tawag dito, maramdaman yung kanyang presensya ng kanyang mga anak o ng children of Israel at that time. Asaph
lead the choir. So siya po yung nagli-lead sa choir, musicians, and singer in praising God with instrument. Ano po? At dito naman sa ating yun po sa Asaph, naunawa po natin. No? So Asaph ay isang leader. Ano po? Hindi lang siya leader, siya din po ay isang musician. Siya po ay tumutugtog ng mga instrument. Siya po ay umaawit sa Panginoon. Siya po ay isang leader ng mga musikero at ng mga singer sa church at that time. No? Yun po si Asaph. Amen? At dito po sa ating pag-aaralan, in verse 23 to 26, Asaph honestly, so ina-admit niya, meron kasi siyang naging doubts and envy. Meron siyang mga tanong, meron siyang pagkainggit na nararamdaman, no, sa mga tao. No? So, basahin po natin ang Psalms 73 para maunawaan po natin dito. No? Punta muna tayo dito sa bakit niya sinabing nevertheless. Ano ba ibig sabihin ng nevertheless in Tagalog? Parang sinasabi niya na ganun pa man, no, bagamat or pasubali. Ibig sabihin, kahit ganun pa man yung mga nangyayari, dito merong sinasabi si Asaph sa pinag-aaralan natin in verse 23 to 26. So basahin natin in verse 1. Sabi niya dito, Truly God is good to Israel, even to such are of a clean heart. So meaning to say, sinasabi ni Asaph dito na ang Panginoon ay mabuti, hindi lang sa children of Israel, kundi sa lahat ng tao. Amen? But as for me, sabi ni Asaph dito, my feet were almost gone. Ibig sabihin, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yung kanyang pagtapak o pagtayo sa kanyang pananampalataya sa Diyos, muntikan na siyang mawala. No? Dahil sa kanyang pagkainggit sa mga taong, sa mga unbeliever. No? Meron tayong kaisipan minsan, or nagkaroon na ba kayo minsan ng kaisipan na bakit kung sino pa yung mga unbeliever, sila pa yung mas pinagpapala. Sila pa yung may kayamanan. Sila pa yung may mga bagay na karangyaan sa mundong ito. No? Natanong niyo na ba yun minsan sa sarili niyo? Sila pa yung malayang gawin yung mga gusto nilang gawin na walang humahad lang sa kanila. No? Yun yung nagiging inggit ni Asaph at question niya sa Panginoon. No? Sabi niya dito, but as for me, my feet were almost gone. Sabi niya, my steps had well nigh slipped. Ibig sabihin, munti ka na siyang madulas sa kanyang pagkalakad sa Panginoon. For sabi niya po dito in verse 3, for I was envious. No, meron siyang inggit. At the foolish. Imagine mo, magkakaroon ka ng inggit sa mga foolish. Amen. Ganon yung kanyang nararamdaman. Amen po. No? Sabi niya, I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Ibig sabihin, nakikita niya yung pagpapala na meron dun sa mga masasamang tao. Kasi parang sinasabi niya na naiinggit siya kasi mas lalo pa silang pinagpapala na ako, isang naglilingkod sa Diyos, pero patuloy akong naghihirap. Patuloy akong nahihirapan. Amen? No, sabi niya po dito, verse 4, for there are no bonds in their death, but their strength is firm. Parang sinasabi niya na walang hadlang sa kanilang mga ginagawa. Ano po? Pero ganun na lang sila katapang o kalakas. Ganun na lang sila kasagana. Amen? They are not in trouble as other men, neither they are plagued like other men. Therefore, pride compasseth them about as a chain, violence covereth them. So makikita natin dito from verse 1 up to verse 16, no, kung patuloy natin babasahin yan, ini-express ni Asaph yung kanyang pagkainggit.
dito sa mga taong unbeliever, sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos, na bakit sila ay merong kayamanan, bakit sila ay patuloy na pinagpapala, bakit sila ay patuloy na meron ng mga bagay na wala siya bilang isang mananampalataya. Naunawaan po ninyo, no? And sabi po dito in verse 12, punta po kayo sa verse 12. No, sabi dito, behold, these are the ungodly. Etong mga to ay walang mga Diyos sa kanilang buhay. Pero sabi dito, who prosper in the world. Wala silang mga Diyos, pero sila ay pinagpapala. Sabi ni Asaph, they increase in riches. Patuloy silang yumayaman. Verily, I have cleansed my heart. So makikita natin dito yung kanyang doubt sa Panginoon. Lord, bakit itong mga tao na to ay patuloy yumayaman, patuloy pinagpapala, patuloy sila ay nakakagalaw ng malaya na walang hadlang, no? So pinapakita niya dito yung kanyang doubts o question na bakit itong mga to na ungodly people ay patuloy pinagpapala ng Diyos. Amen? But sabi po dito in verse 14, for all the day long have I been plagued and chastened every morning. Sabi niya dito. Ngayon, punta po tayo ng verse 17. After nito, si Asa po ay pumasok sa sanctuary. No? After niya pumasok sa sanctuary, sabi niya dito in verse 17, until I went into the sanctuary of God. Yan. So, meaning to say, ang dami niyang tanong sa kanyang isipan. Ang dami niyang pagkainggit dito sa mga ungodly people. No, they are wealth, they are rich, no, patuloy silang yumayaman at nagagawa nila lahat yung mga bagay nang walang humahadlang sa kanila. Amen. But in verse 17 dito natin makikita na ipinapakita sa kanya ng Diyos na mas mahalaga, ano ba ang mas mahalaga? Yung kanilang kayamanan na meron sila dito sa mundo pero wala naman silang Diyos. Sa taong merong Diyos. At ipinapakita na dito ng Panginoon kung ano ba pinakita ng Panginoon kay Asaph, kung ano yung kanilang kahihinatnan. Amen? Sa kabila ng sila ay merong kayamanan, meron ng mga bagay na sinasabi niyang wala siya, pero wala naman silang Diyos. Amen? Sabi dito in verse 17, until I went into the sanctuary of God. Then, sabi niya, tingnan na po pumunta siya sa tahanan ng Diyos, then understood I their end. Naunawaan niya yung magiging katapusan ng mga ungodly people. Amen? And we all know kung anong magiging katapusan ng mga taong walang Diyos. Amen? Maaring makamit natin yung mga kayamanan sa mundo, pero mawawala naman yung ating kaluluwa. Amen? Sabi niya, until I enter into the sanctuary of God, then understood I their end. Naunawaan niya yung magiging katapusan ng mga ungodly people na ito. Surely, thou didst set them in slippery places. No? So sabi niya, punta kayo ng verse 22. Sabi po niya dito, so foolish was I. Sinasabi niya sa sarili niya na ako ay foolish. O ano ba yung Tagalog sa foolish? Tanga? Ano ba yung word ko? Ako ay mangmang. No? Sabi niya sa akin sarili. Sabi niya sa kanya sarili, ako ay mangmang and ignorant. I was as a beast before thee. No? Dahil siya ay nagkakaroon ng inggit dito sa mga ungodly people. Amen. So makikita natin dito na yung kanyang inggit, but when he entered into the sanctuary of God, God talks to him and niremind sa kanya ng Panginoon na wala ka dapat kainggitan
sa mga taong ungodly people, no? So dito sa ating pinag-aaralan, no, ang ating first points in verse 23, God presence is constant. Amen. God's presence is constant. Sabi po dito ni Asaph, nevertheless, I am continually with thee. No? Ibig sabihin po, sabi niya yan, gayon pa man, kahit ako ay muntikan ng madulas sa aking pananampalataya, kasi natitisod na siya dito sa mga ungodly people. Dahil yung kanyang paningin ay naandoon sa mga kayamanan na meron sila. Pero on the other hand, nawawala yung kanyang paningin na yung kanyang kayamanan bilang isang lingkod ng Diyos is eternal. Hindi panandalian lamang. Amen? Nawanawaan niyo po? So, dito makikita natin na siya ay nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. No? Sabi po niya dito, nevertheless, gayon pa man, I am continually with thee. Ako ay kasama mo pa rin. Thou hast holden me by my right hand. Imagine niyo po, naranasan niyo na po bang madulas or di kaya matisod sa mga tao? Amen? Yung tipong natisod kayo sa isang tao at naapektuhan yung pananampalataya ninyo. Pero, yung paghawak sa atin ng Panginoon, hindi kayo binitawan ng Diyos. Amen? Minsan po sa buhay natin, no, many times, no, tayo po ay natitisod. And many times yung ating pananampalataya is, paano ko ba explain yung slip? Sabi po dito, sabasahin ko na lang po, no? God's presence constant. Nevertheless, sabi dito, I am continually with thee. Sabi niyo po dito, I am continually with thee. Thou hast holden me by my right hand. No? Our failures, thou drive. Tama ba itong sinulat ko? Our failures, thou drive God away. No? Yung failures po natin at yung doubts po natin, hindi niyan madadrive yung pag-alis ng Diyos sa buhay po natin. Naunawaan nyo? Sabi po dito, He still holds us. No? Patuloy po tayong hinahawakan ng Diyos. No? Patuloy po tayong inaalalayan ng Diyos. When life feels uncertain, tandaan po natin, ang Panginoon still hold you. Patuloy po tayong pinangahawakan ng Diyos. No? At wag po nating hayaan na yung ating emosyon o yung ating nararamdaman define our faith. No? Minsan sa ating mga nararamdaman, sa ating emosyon, naapektuhan yung ating pananampalataya. No? Mag-focus po tayo sa Diyos. Amen. No? So pangalawa, God's guidance is perfect in verse 24. Sabi po dito in verse 24, Thou shalt guide me with thy counsel. Imagine niyo po, without the counsel of God, meaning to say, without the word of God, saan na lamang po tayo lalakad? Saan na lamang po tayo patungo? Yung direction ng buhay natin. Amen? Nasa tamang direction po ba tayo without the Lord? Without His word? Amen? Imagine mo na isang linggo kang hindi umattend sa gawain. Isang linggo kang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba parang ang pakaramdam, parang ang layo-layo mo sa Panginoon? Marahil may mga na-achieve tayo sa buhay natin, sa mga career natin, but how about our achievements sa ating relasyon sa Panginoon? Amen? But sabi dito, God's guidance is perfect. Amen? In verse 24, Thou shalt guide me with thy counsel. Meaning to say, yung salita ng Diyos ang nag-guide sa Kanya.
and afterward receive me to glory. No? Ang katotohanan makikita po natin dito, God gives wisdom through His Word and Spirit. No? God gives wisdom, no? Ang Panginoon ay nagbibigay ng wisdom o pangunawa sa pamamagitan ng kanyang salita and with the help of the Holy Spirit. No? So kaya nga po napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ano ba po kayo? No. We may not understand, no? Sometimes hindi natin maiintindihan lahat. No? O marami rin tayong tanong sa isip natin. Pero tandaan po natin, God's counsel o God's word, reading God's word leads to life and glory. No? God's counsel leads to life and glory. Ang salita ng Diyos ay nagli-leads sa bawat isa po sa atin, sa ating buhay at pananampalataya. Amen? What we need to do is to trust God's direction. Yung kanya pong plano is better in our plan. Amen? We must seek His word before making a decision. No? Minsan, meron tayong mga decision sa buhay natin, let us seek God first before decide, no? Bago tayo magdesisyon. Amen? So, pangatlo, God Himself is our greatest treasure in verse 25. Sabi po dito, whom have I in heaven but thee? Sabi po ni Asaph, and there is none upon the earth that I desire before thee. No? Sabi niya dito, but God's pangatlong point po natin, God Himself is our greatest treasure. Sabi niya dito, whom have I in heaven but thee? None upon earth that I desire beside thee. Amen? No? Asaph realized that nothing compares to knowing God. Amen? Nothing compares to knowing God. Amen? Napakahalaga po sa buhay natin na kilala natin ang Diyos. Amen? No? The world can offer success. No? Ang mundong ito, pwede tayong oferan ng kalangyaan, kayamanan sa mundo. Pero kung malulos naman natin yung ating kaluluwa, baliwala din. Amen? Kung maalala natin, after si Jesus Christ mabautismuhan, no? They will offer Him everything. Kalangyaan, yaman sa mundo, no? But He is still, no? Siya ay nanindigan sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. No? Hindi niya sinabing, hindi, ako si Jesus Christ, anak ako ng Diyos. Pero ano yung nireply niya dun kay Satan? No? It is written, man shall not live by bread alone. Ibig sabihin, hindi niya pinagkatiwalaan yung sarili niyang kakayahan. Nagtiwala siya sa salita ng Diyos. So, ganun po kahalaga at kaimportante ang salita ng Diyos. Amen? Asaph realized that nothing compares to knowing God. No? The world can offer success and comfort. Tandaan po natin yan. But God satisfies souls. Amen? Make God our priority or your priority. No? Kung meron tayong ibang pina-priority bukod sa Panginoon o mas inuuna bukod sa Panginoon, ano na lang kaya yung estado ng ating buhay bilang isang mananampalataya? Amen. Make God your priority, not your possession, hindi yung ating mga bagay na meron tayo, kayamanan, o karangyaan, o posisyon, kung ano man posisyon natin, or anything in this world. But
God first. Amen? So, pangapat, God is our strength and portion forever. Amen? In verse 26. Sabi po dito, in verse 26, my flesh and my heart faileth. Ano po ba ibig sabihin yan? My flesh and my heart faileth. Yung aking laman at yung aking puso ay, ano ibig sabihin ng faileth? Nagkakamali? No? My heart, sabi po dito ni Asaph, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, sabi po dito, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion. No? So, makikita natin dito, our strength fade. Yung ating sariling kalakasan, no? Nanghihina tayo, hindi tayo palaging malakas. Nagfi-fail tayo. Minsan nangangako tayo sa Diyos pero hindi naman natin natutupad. Amen? Tama po ba? No? Our strength fade. Pero tandaan po natin, God's power never fails. Ang kapangyarihan ng Diyos kailanman ay hindi nagfi-fail. Amen? When our hearts grow, sabi po dito, when our hearts grows weak, yung ating puso ay lumalagong mahina and become our strength. No? Kapag yung ating puso ay patuloy na humihina, tandaan po natin na ang Diyos ang ating kalakasan. Kaya nga napakahalaga na patuloy tayong lumapit sa Diyos. Imagine nyo sa Asaph, andun yung kanyang pagkainggit sa mga taong ungodly. Pero ano pong ginawa niya? Siya po ay pumasok sa sanctuary ng Diyos, sa tahanan ng Diyos, at kinausap niya ang Diyos. Kaya nga napakahalaga na tayo ay pumapasok sa tahanan ng Diyos at kinakausap ang Panginoon. Kasi po bakit? His counsel, sabi po dito, balik tayo doon sabi po dito, in verse 24, His counsel guide us. No? Yung kanyang salita ang nag-guide po sa atin. Kapag tayo ay lost na, kapag tayo ay nawawala na. Amen? Tama po ba? Diyan pa po kayo. When our hearts grows weak, always remember, God become our strength. No? Depend on God daily. Tayo po, napakalaga umaga pa lang pagkagising pa lang natin sa umaga. Diyos na agad ang kinakausap natin. Amen? Hindi cellphone. Kasi pagbukas mo ng cellphone, nandiyan na lahat Mawawala ka na agad sa focus. But if we pray first to the Lord, Panginoon, salamat, ginising mo pa ako, at I pray for the rest of the day. Maraming mangyayari sa trabaho, sa daan pa lang habang nagda-drive ka, di ba? Ikakat ka, maiinis ka, may bigla na lang dadaan sa harap mo, di ba? May bigla na lang mga tumatawid niya na kala mo dumadaan sa buwan. Amen, maiinis ka. Amen, mawawala ka sa sarili. Kaya napakahalaga, start with your day with prayer, not your mobile. Amen? Kasi ugali na natin pagkagising natin, mobile agad kine-check natin. Tama? One time nga nag-uusap kami ni Brother Kapil. Sabi ko, ano bang ginagawa mo sa umaga? Sabi niya, I check my mobile first. Sabi ko sa kanya, it much better na manalangin ka muna sa Diyos. Sabi ko sa kanya, kasi ang Diyos magbibigay sa iyo ng wisdom and strength sa buong araw. Amen? No? Sabi dito, no? Depends on God daily. No? Let His presence renew your strength and hope. Amen? Para po sa ating conclusion, when the world seems unfair, parang unfair naman talaga, di ba? Parang, bakit itong mga taong mananampalataya, kung iisipin mo,
Kasi nga nag-uusap kami ni Brother Jaire, bakit itong mga tao na to for example na lang, itong mga vlogger na to, mga nagbablog, sila pa yung mga meron ng lahat, mga milyonaryo sila magkano yung kinikita nila. No, parang wala silang problema sa buhay nila, nagagawa nila yung mga gusto nila. But the thing is, how about their souls? Sino ba yung mas mayaman? Silang walang Diyos o ikaw na may Diyos? Sabi nga in my Father's house are many mansion. Wala man tayong mansion dito, sa langit meron tayong mansion. Amen? No, when the world seems unfair and our hearts grow weary or weak, we can come to God because He is our strength and our portion forever. No? Nevertheless, sabi niya dito, nevertheless, God is with us. Tandaan po natin yan. He holding us. No? We must trust Him because He is our strength. Amen? So, yun lamang po. To God be the glory. Tawagin po si Pastor Jake. Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin po napag-aralan sa gabi pong ito. In Psalms chapter 73 verse 23 to 24, na kung saan po ay sa Asaph ay meron po siyang mga tanong sa kanyang isipan at meron po siyang inggit sa mga taong ungodly na sila po ay mas yumayaman, meron silang lahat ng bagay. Ngunit salamat po sa inyong paalala na mas mahalaga na ang aming relasyon sa inyo po, Panginoon, sa anumang kayamanan sa mundo pong ito po, Panginoon. At ang mga bagay na kayamanan ito, sa anumang bagay na meron na nandito sa mundong ito, ay pansamantala lamang at mas mahalaga pa rin ang aming relasyon po sa inyo po, Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pangungusap po sa amin. Salamat po sa patuloy na paghawak niyo po sa amin sa panahon na kami po ay nawawala sa aming pananampalataya. At salamat po sa patuloy na pagkilos niyo po sa buhay po namin po, Panginoon. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin, sa mga pagkakasala po namin sa inyo. At Panginoon, sa inyo lamang po namin binabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.